Mahigpit na nakakapit ang mga daliri ni Luningning sa lunchbox na inihanda niya. Ang puso'y kumakabog sa sabik habang hinihintay ang paglabas ni Dakila sa arrival area. Pero sa pagbukas ng automatic doors, gumuho ang kanyang mundo nang makita ang asawa na may inaalalayang ibang babae at halata ang umbok sa tiyan nito. Ang inakalang matamis na pagsalubong ay naging mapait na bangungot sa harap ng libu-libong tao. Sa sandaling iyon, hindi lang ang lunchbox ang nabitawan niya, kundi pati na ang pag-asang maayos pa sila. Sapat na ba ang 3 taong pagsasakripisyo para manatili ka? O ito na ang senyales para tuluyan ng lumayo? Pakinggan ang kwento ng isang asawang napuno, lumaban, at nagpa siyang bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Naroon siya, ang kanyang asawa, si Dakila. Matikas pa rin itong tingnan sa suot nitong business suit. Kahit pa bahagyang gusot na dahil sa mahabang biyahe, ang buhok nitong laging maayos na nakasandal ay medyo magulo. Ngunit lalo lang nitong naidagdag ang karisma sa kanyang itsura. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Luningning, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasabay ng paglaho ng kanyang ngiti ay ang pag-unawa sa kanyang nakikita. May isang babaeng nakakapit sa braso ni Dakila. Maganda ito, balingkinita ng katawan, at mukhang mas bata sa kanya. At sa ilalim ng suot nitong mamahaling bestida, malinaw na umuumbok ang sinapupunan nito. Buntis ito. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kaninang mainit na pananabik sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Mas malamig pa sa aircon ng NAIA Terminal. Hawak pa rin niya ang lunchbox na inihanda niya kanina. Ang baunan na naglalaman ng paborito nitong adobo na may itlog, na maingat niyang niluto kaninang madaling araw para lang salubungin ito. 3 taon. 3 taon siyang gumigising ng maaga para ipagluto ito, ihanda ang susuotin nito, at siguraduhing maayos ang lahat bago ito pumasok sa opisina. 3 taon niyang isinantabi ang sarili niyang pangarap para maging ang perpektong asawa para kay Dakila Serrano. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang mga daliri sa hawakan ng plastik na baunan. Isang maliit na tunog ng pagkabali ang umalingaw-ngaw sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa 2 taong papalapit sa exit. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Dakila habang inaalalayan nito ang babae. Ang uri ng pag-aalala na minsan na niyang pinangarap na makita mula rito, ngunit kailanman ay hindi niya natanggap. Dahan-dahan lang sila. Narinig niyang sabi ni Dakila. Ang boses nito ay puno ng lambing. Welcome home. Ito na ang magiging tahanan natin. Tahanan natin. Ang 2 salitang yon ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ang ingay ng paligid, ang mga anunsyo sa airport, ang mga tawanan ng mga pamilyang nagsasalubong, ang mga hila ng maleta ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ang unti-unting pagbasag ng kanyang kaluluwa. Hindi niya namalayang may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang nabasag. Nakita niya silang sumakay sa itim na sasakyan ng kumpanya na dapat sana ay susundo sa kanilang 2. Walang lingon likod, hindi man lang siya hinanap ni Dakila sa dagat ng mga taong naghihintay. Para bang sigurado itong wala na siyang aasahan pang sasalubong sa kanya. Marahil ay tama ito, dahil ang babaeng naghintay sa kanya kanina, ang asawa niyang si Luningning, ay namatay na rin kasabay ng mga salitang binitawan nito. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo ay parang ang pinakamabigat na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Binitawan niya ang nabasag na lunchbox. Gumawa ito ng malakas na kalabog nang bumagsak sa semento, at ang amoy ng adobong niluto niya
ng may pagmamahal ay kumalat sa hangin. Isang kabalintunaan sa mapait na katotohanang kanyang natuklasan. Hindi niya ito tiningnan. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Sa kanyang pag-alis, ang huling pagtingin na ibinigay niya sa direksyon ng papalayong sasakyan ay hindi na puno ng puot o galit. Ito ay isang pagtingin ng paglaya. Ang paglaya mula sa isang kulungang ginto na akala niya ay paraiso. Pagdating niya sa malaki at tahimik nilang bahay, hindi na siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha sa biyahe pauwi. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Ang kwarto kung saan binuo ang mga pangarap na ngayon ay wasak na. Binuksan niya ang cabinet at inilabas ang isang maletang matagal nang hindi nagagamit. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit. Ang iilang gamit na matatawag niyang sa kanya talaga. Hindi niya kinuha ang mga alahas, ang mga designer bag, o anumang bagay na may tatak ng pangalang Serrano. Nang matapos, isang bagay na lang ang kanyang tiningnan. Sa ibabaw ng bedside table ay ang kanilang marriage contract, naka-frame pa. Kinuha niya ito at tinitigan ang mga pangalan nilang nakasulat doon. Dahan-dahan niyang hinubad ang wedding ring sa kanyang daliri. Ang gintong singsing na may isang solong diamante. Simple lang ito, pero para sa kanya noon, ito ang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, isa na lang itong malamig na bakal. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng salamin ng picture frame direkta sa pangalan niya. Luningning Alcantara Serrano. Simula ngayon, ang huling bahagi ng pangalang yan ay isa na lamang masamang alaala. Luningning. Ang boses ni Dakila ay umaling-aungaw sa malawak na sala. May bahid ng pagkainis, hindi pag-aalala. Isinara niya ang pinto at inalalayan si Silakbo na maupo sa sofa na para bang ito ay isang babasaging reyna. Magpahinga ka lang dyan sila. Ako na ang bahala rito. Nang mag-angat ng tingin si Dakila, doon niya nakita si Luningning na nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Sa tabi nito ay isang maleta. Isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ang inaasahan niyang tahimik na pagdating ay sinasalubong ng isang eksenang hindi niya gusto. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Lumapit si Luningning. Ang bawat hakbang ay kalmado at tiyak. Walang bakas ng pag-iyak sa kanyang mga mata. Ngunit may isang klase ng kawalan doon na hindi pa nakikita ni Dakila kailanman. Sa loob ng 3 taon, ang mga mata ni Luningning ay laging puno ng pagsamba para sa kanya. Ngayon, para na lamang siyang isang estranghero. Aalis na ako, Dakila. Simpleng sagot niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Dakila. Alis? At saan ka pupunta? Huwag kang gumawa ng eksena, Luningning. Pagod ako sa biyahe. Inilapag ni Luningning ang isang folder sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Sa loob nito ay ang annulment papers. Nakapirma na siya. Hindi ako gumagawa ng eksena, sabi niya. Ang boses ay matatag. Tinatapos ko na ang palabas. Aalis ako nang walang dadalhin kahit ano. Sa'yo na ang lahat ng ito. Ang tingin ni Dakila ay nagpalipat-lipat mula sa papel hanggang sa mukha ni Luningning. At pagkatapos ay sa babaeng nakaupo sa sofa na ngayon ay may nag-aalalang ekspresyon. Bumalik ang tingin niya kay Luningning at sa pagkakataong ito, napalitan ng panunuya ang kanyang pagkainis. Talaga? At ano ang gagawin mo? Bumalik sa pagiging isang hamak na gemologist? Nakalimutan mo na ba? Simula nang pakasalan mo ako ang bumuhay sa'yo. Wala ka kung wala ako. Ang mga salitang iyon ay matalim. Dinisenyo para saktan siya, para iparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. At dati, ang mga salitang iyon ay siguradong dudurog sa kanya. Pero hindi ngayon. Tiningnan niya si Dakila nang diretso sa mga mata. Nagkakamali ka, mahinahon niyang sabi. Naging wala lang ako simula nang makasama kita.
Ang sagot na yon ay isang sampal sa pagkatao ni Dakila. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagiging kampante, naging galit. Ang kapal ng mukha mo. Nanggigigil na, sabi nito. Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, baka naman may iba ka ng lalaki kaya ganyan ka katapang na ngayon? Sa halip na sumagot, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Luningning. 1 taon pa lang silang kasal noon. Nakahiga siya sa isang malamig at puting hospital bed. Kakagaling lang niya sa isang masakit na raspa. Nawala ang kanilang anghel. Ang sakit sa kanyang sinapupunan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang puso. Pumasok si Dakila sa kwarto, hindi para damayan siya, kundi para magdala ng mas maraming sakit. Hindi ka man lang marunong mag-ingat. Malamig na sabi nito, ni hindi man lang siya tinitingnan. Iyon na sana ang tagapagmana ng Serrano Holdings. You failed, Luluningning. Iyon ang sandaling namatay ang isang bahagi sa kanya. At ngayon, sa pagharap niya sa lalaking ito, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran niya si Dakila at si Silakbo. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Luningning! Sigaw ni Dakila. Puno ng pagbabanta ang boses. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang mag-isip na babalik pa. Huminto si Luningning sa tapat ng pinto, ngunit hindi niya ito nilingon. Huwag kang mag-alala, bulong niya sa sarili. Bago niya ito sinabi ng mas malakas para marinig nito. Hindi ko kailanman binalak na lumingon pabalik. At binuksan niya ang pinto, lumabas, at isinara ito nang walang pag-aalinlangan. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay ang tunog ng kanyang kalayaan. Sa labas ng malaking gate, sa ilalim ng papalubog na araw, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. May isang numero lang siyang tinawagan. Hello, sagot ng isang pamilyar at mabait na boses sa kabilang linya. Nabasag ang kanyang katatagan. Sa wakas, isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Tita Wawa? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang bahay ni Ginhawa Reyes o Tita Wawa para kay Luningning ay simple lang. Isang maliit na bungalow sa isang tahimik na subdibisyon, malayo sa ingay at karangyaan ng lungsod ng Diamante. Ngunit sa pagpasok pa lang ni Luningning sa pinto, isang init ang agad na yumakap sa kanya. Isang init na 3 taon na niyang hindi naramdaman. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ginataang gulay ay sumalubong sa kanya. Amoy ng isang tunay na tahanan. Nakatayo sa sala si Tita Wawa, isang babaeng nasa edad 50 na ang mukha ay puno ng mga linya ng pag-aalala. Sa isang tingin pa lang nito sa namumugto niyang mga mata at sa maletang dala niya, naintindihan na nito ang lahat. Walang salitang namutawi. Ibinuka lang ni Tita Wawa ang kanyang mga braso. At sa sandaling iyon, ang pader na maingat na itinayo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang bumigay. Binitawan niya ang hawakan ng maleta at tumakbo siya sa yakap ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Doon, sa balikat ni Tita Wawa, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng pangarap na binasag na kinimkim niya hindi lang sa araw na yon, kundi sa loob ng 3 mahahabang taon. Shh, ayos lang yan, Ning. Mahinang sabi ni Tita Wawa habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang likod. Nandito na si Tita. Ligtas ka na dito. Pagkatapos ng tila walang katapusang pag-iyak, dinala siya ni Tita Wawa sa guest room. Pinakain siya at pinatulog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog si Luningning nang walang mabigat na dinadala sa dibdib. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng pandesal at mainit na kape, tiningnan ni Luningning ang kanyang Tita Wawa. Paano po ako magsisimula ulit? Tanong niya. Ang boses ay bahagya pa ring paos. Ngumiti si Tita Wawa. Tumayo ito at umalis sandali.
Pagbalik ay may dala na itong isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Medyo maalikabok na ito. Siguro, pwede mong simulan sa pag-alala kung sino ka talaga bago ka naging si Mrs. Serrano, sabi nito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Luningning ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay bumati sa kanya. Sa loob, nakahimlay ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga libro tungkol sa gemology, ang kanyang diploma, at ang isang leather pouch. Binuksan niya ang pouch. Kumislap ang laman nito sa ilalim ng ilaw ng umaga. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang lupi, ang kanyang tweezers, at ilang maliliit na sample ng mga bato na ginagamit niya sa pag-aaral. Kinuha niya ang isang piraso ng amethyst at inilagay sa kanyang palad. Naramdaman na niya ang pamilyar na bigat at lamig nito. Samantala, sa mansyon ng mga Serrano, isang iritadong dakila ang nagmamasahe sa kanyang sentido. Si Silakbo, na nakasuot ng isang seda na roba, ay walang tigil sa pagreklamo. Hindi ko gusto ang kulay ng kurtinang todake, parang luma. At itong sofa, my goodness, amoy luningning pa rin. Kailangan nating mag-redecorate. Palitan lahat. Sila pwede ba? Kakadating lang natin. Marami akong problema sa opisina. Walang ganang sagot ni Dakila. Exactly. Kaya dapat, pag-uwi mo, komportable ka. At hindi ako magiging komportable hanggat may bakas pa ng babaeng yon sa bahay natin. Pagdidiin niya sa huling salita. Napabuntong hininga na lang si Dakila. Ang kapayapaan na inaasahan niya ay napalitan ng sakit ng ulo. Bigla, sumagi sa isip niya ang tahimik na presensya ni Luningning. Hindi ito kailanman nagreklamo. Hindi ito kailanman humingi ng kahit ano. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Pinagtaksilan kanya. Paalala niya sa sarili habang tinitingnan ang mga litratong ipinakita sa kanya ni Silakbo bago pa man siya umuwi. Sa bahay ni Tita Wawa, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, kinuha ni Luningning ang kanyang telepono. May isang numero siyang tinawagan na matagal na niyang hindi kinokontak. Hello? Sagot ng isang malalim at baritonong boses sa kabilang linya. Sir Heijon? Nanginginig na tanong ni Luningning. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinahong boses ang kanyang narinig. Luningning, alam kong tatawag ka rin. Walang bahid ng pagkagulat sa boses nito. Para bang inaasahan na nito ang tawag niya. Sir, kailangan ko po ng trabaho. Diretsong sabi niya, habang pinipigilan ang muling pag-iyak. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Hindi trabaho ang kailangan mo, Luningning. Ang kailangan mo ay ang ibalik ang korona mo. Matagal na kitang hinihintay na bumalik. Tandaan mo, ang pinakamakinang na diamante ay hindi maaaring manatiling nakabaon sa lupa magpakailanman. Isang patak ng luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pag-asa. Ano po ang dapat kong gawin? Maghintay ka ng text ko, sabi ni Hadion bago ibaba ang tawag. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Hadion Magdiwang. Naglalaman ito ng isang address, ng isang pribadong gallery, isang petsa, at isang oras para sa susunod na araw. At sa ilalim nito, isang maikling pangungusap. Ito ang iyong unang pagsubok. Huwag mo akong bibiguin. Nakatayo si Luningning sa gitna ng isang pribadong gallery. Napapalibutan siya ng mga mayayamang negosyante at kolektor. Mga lalaking sanay magdikta at hindi sanay makinig. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Bawat isa ay naghihintay sa kanyang hatol. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang mesang nababalutan ng itim na velvet, ay isang malaking esmeralda. Kumikinang ito ng perpekto sa ilalim ng ilaw, isang perpektong berde na kayang bumighani kahit kanino. Ang may-ari nito, isang matandang don, ay nakatingin sa kanya nang may paghamon. Well, Hija,
Ano sa tingin mo? Isang perpektong Colombian emerald, hindi ba? Mayabang na tanong nito. Kalmado si Luningning. Kinuha niya ang kanyang lupe at muling sinuri ang bato. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay matatag. Ang pamilyar na pakiramdam ng malamig na metal at salamin sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa mundong ito, sa harap ng mga bato, siya ang reyna. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan niyang ibinaba ang lupe. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng Don. Maganda po ang pagkakagawa nito, Don Alfredo. Simula niya, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Isang napakahusay na trabaho, ngunit hindi po ito Colombian emerald. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Namula sa galit ang mukha ni Don Alfredo. Anong sinasabi mo? Imposible. Ito po ay isang synthetic. Isang lab-grown emerald na ginamitan ng pinakamodernong teknolohiya para gayahin ang mga natural na inklusyon, paliwanag ni Luningning, habang itinuturo ang isang halos hindi makitang flaw sa loob ng bato. Kung titingnan ninyo rito, ang pattern ng hardin ay masyadong perpekto, masyadong pare-pareho. Ang kalikasan ay maganda, pero hindi ito kailanman ganito kaperpekto. Natahimik ang lahat. Kinuha ng isa pang eksperto ang bato para suriin at pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito bilang pagsang-ayon kay Luningning. Nakatayo sa isang sulok ng silid, isang maliit at proud na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Hadeon Magdiwang. Ang tagumpay na yon ang naging simula. Ang pangalang Luningning Alcantara ay muling umugong sa industriya. Hindi na siya anino ni Dakila Serrano. Siya na ang sarili niyang liwanag. Sa kabilang dako ng lungsod, ang buhay ni Dakila ay malayo sa pagiging perpekto. Umuwi siya isang gabi na pagod mula sa opisina at ang nadatnan niya ay mga kahon sa gitna ng sala. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Silakbo na abala sa pag-uutos sa mga katulong. Isn't it obvious, Daki? Tinatanggal ko na ang mga basura. Sabi nito, sabay turo sa isang kahon na naglalaman ng mga lumang porselana at ilang simpleng gamit sa bahay. Mga gamit to ng asawa mo. It's so tasteless. We need to upgrade. Ang bahay na ito ay kailangan ng haplos ng isang tunay na babae. Ang haplos ko. Napatingin si Dakila sa isang simpleng puting florera na nasa loob ng kahon. Naalala niya, iyon ang paborito ni Luningning. Hindi ito mamahalin, ngunit may sentimental na halaga ito sa kanya. Itigil niyo yan, utos ni Dakila sa mga katulong na agad namang huminto. What? Gulat na tanong ni Silakbo. Hayaan mo na muna yan. Pagod ako, sabi ni Dakila habang niluluwagan ang kanyang kurbata. No, hindi ako titigil hanggat hindi nawawala ang lahat ng bakas niya rito. At isa pa, Daki, kailangan ko ng bagong credit card. Isang supplementary card mo. Ang hirap mag-shopping nang walang access sa... Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Buksan mo na lang ang TV, putol niya rito. Sa isip ni Dakila, isang imahe ang biglang lumitaw. Ang imahe ni Luningning. Hindi kailanman naging ganito si Luningning. Tahimik lang itong gumagawa, walang hinihiling, kontento na sa kung anong mayroon sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dakila ang isang bahagyang kirot ng paghahambing. Isang kirot na mabilis niyang binaliwala. Para ito sa anak ko, sabi niya sa sarili. Kailangan kong tiisin. Samamantala, si Silakbo, na halatang inis, ay umupo sa sofa at kinuha ang kanyang tablet. Habang nag-i-scroll siya sa isang socialite news website, isang headline ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang muling pagsikat ng isang hiyas. Luningning Alcantara, kinikilala sa mundo ng gemology sa tulong ng kilalang mentor na si Hadeon Magdiwang. Napatigil siya. Tinitigan niya ang litrato sa artikulo. Si Luningning, nakangiti ng may kumpiyansa habang nakatayo sa tabi ng gwapo at makapangyarihang si Hadeon. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang madilim at puno ng lason.
Ang kaninang inis sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Aba-aba, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa screen sa ibabaw ng mukha ni Luningning. Tila may bago pala akong laruan ko. Madilim ang study room ni Dakila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara sa kanyang mesa at sa paminsan-minsang kidlat mula sa labas. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang yelo ay tunaw na. Pero hindi pa rin niya ito iniinom. Nakatingin siya sa kawalan. Ilang linggo na ang lumipas, pero ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang ingay na hindi niya matakasan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo, may dalang isang brown envelope. Mabagal ang kanyang lakad, parang nag-aalinlangan, pero may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na hindi nakikita ni Dakila. Malambing niyang tawag. Lumapit siya at umupo sa armrest ng inuupuang swivel chair ni Dakila. Kanina ko pa ito pinag-iisipan kung ibibigay ko sa'yo. Ayokong masaktan ka lalo, pero karapatan mong malaman ang totoo. Napakunot ang noo ni Dakila. Ano yan? Galing ito sa kaibigan ko sa media. Sagot ni Silakbo, habang dahan-dahang inilalapag ang envelope sa mesa. Sabi niya, matagal na daw silang may something. Baka kaya siya nakipaghiwalay sa'yo ng ganun kadali ay dahil mayroon na siyang iba. Kinuha ni Dakila ang envelope. Binuksan niya ito. Tumambad sa kanya ang mga litrato. Unang litrato, si Luningning at si Hadion Magdiwang kumakain ng dinner sa isang dimly lit na restaurant. Nakangiti si Luningning, isang ngangiting matagal nang hindi nakikita ni Dakila. Pangalawang litrato, si Hadion, inaayos ang buhok ni Luningning na nilipad ng hangin. Masyadong malapit ang kanilang mga mukha. Pangatlong litrato, magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng isang gusali. Ang hindi alam ni Dakila, ang dinner ay business meeting. Ang pag-ayos ng buhok ay sandali lang at walang mali siya. At ang paghawak kamay ay pag-alalay lang dahil natapilok si Luningning sa hagdan. Pero sa mata ng isang lalaking sugatan ang ego, ang mga litratong ito ay ebidensya ng pagtataksil. Naramdaman ni Dakila ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang puso ay kumabog, hindi sa sakit, kundi sa galit. Isang nag-aalab na galit. Kaya pala, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Kaya pala ang lakas ng loob niyang umalis. Kaya pala ang bilis niyang nakabangon dahil may sumalo na agad sa kanya. Hinawakan ni Silakbo ang kanyang balikat, kunwari ay inaalo siya. Shh, tahan na Daki. I told you, she's not the saint you thought she was. Ginamit ka lang niya. Ginamit? Tumayo si Dakila. Sa sobrang bigla ng kanyang pagtayo, tumapon ang whiskey sa mesa pero wala siyang pakialam. Ang imahe ni Luningning na nagpapaapi, na tahimik na nagliligpit ng gamit ay biglang nagbago sa isip niya. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang mapagkunwari, isang sinungaling. Akala niya maiisahan niya ako? Sigaw ni Dakila. Kinuha niya ang baso at ibinato ito sa pader. Nagkalat ang bubog sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng huling respeto niya para sa asawa. Tatawagan ko ang abogado, sabi ni Dakila, habang mabilis na dinudukot ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanggigigil habang nagdadial. Sisiguraduhin kong wala siyang makukuha kahit 5 duling. Kung gusto niyang maglaro ng apoy, ipapakita ko sa kanya kung paano manunog. Napangiti ng lihim si Silakbo sa likuran niya. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang galit ni Dakila ang magiging pader para hindi na ito muling lumingon kay Luningning. Habang kausap ni Dakila ang abogado sa telepono, sumisigaw ng mga utos para sirain ang reputasyon ni Luningning. Napadako ang tingin niya sa isang sulat na kararating lang kaninang umaga na nakapatong sa gilid ng mesa. Isang itim at gintong imbitasyon, the Grand Annual Gemstone Auction. At sa ilalim nito,
Nakasulat ang pangalan ng guest appraiser, Miss Luningning Alcantara. Ibinaba ni Dakila ang telepono. Kinuha niya ang imbitasyon at nilamukos ito sa kanyang kamao. Gusto mong magpasikat, Luningning? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Pwes, pupunta ako at sisiguraduhin kong yon na ang huling beses na tatapak ka sa entablado. Humarap siya kay Silakbo. Magbihis ka sila. May pupuntahan tayong party sa Makalawa. Ipakita natin sa kanila kung sino ang totoong nanalo. Nasilaw si Luningning sa liwanag ng spotlight, pero hindi siya kumurap. Nakatayo siya sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Suot ang isang midnight blue na gown na yumayakap sa kanyang hubog. Isang kulay na nagpapalitaw sa kaputian ng kanyang balat. Mukha siyang isang reyna. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng apron na naghihintay sa pinto. Siya na ngayon ang bituin. Tulad ng sinabi ko, ang boses ni Luningning ay malinaw at puno ng kumpiyansa na umalingaw-ngaw sa speakers. Ang tunay na halaga ng isang hiyas ay hindi nakikita sa kislap nito sa ilalim ng ilaw, kundi sa tibay nito sa ilalim ng pressure. Ang diamante ay nagiging diamante lamang matapos dumaan sa matinding init at bigat. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Nakita niya si Hadeon sa front row, tumatango at nakangiti. Isang ngiti ng pagmamalaki. Sa dulo ng ballroom pumasok si Dakila. Nakakapit sa braso niya si Silakbo na suot ang isang matingkad na pulang gown na puno ng sequins, masyadong makinang, masyadong agaw pansin. Napatigil si Dakila. Ang kanyang mga mata ay naako ng babaeng nasa entablado. Saglit siyang nawalan ng hininga. Si Luningning ba yun? Ang babaeng dati ay simple lang manamit. Ang babaeng laging nakayuko kapag kausap siya. Ngayon ay nakatayo doon, tinitingala ng lahat. May naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi isang uri ng panghihinayang na mabilis niyang tinabunan ng puot. Nagpapanggap lang siya, bulong ng isip niya, na nilason ng mga litratong nakita niya. Lahat ng ito ay galing sa pera ng ibang lalaki. Ang kapal din ng mukha niyang magpakita dito. Bulong ni Silakbo sa tabi niya. Bagaman halata sa boses nito, ang insecurity. Tara, Daki. Ipakita natin sa kanya kung sino ang totoong mayaman. Nang bumaba si Luningning sa entablado para sa cocktail hour, agad siyang pinalibutan ng mga potential clients. Pero nahawi ang mga tao nang lumapit si Dakila. Hila-hila si Silakbo. Tumahimik ang paligid. Ang tensyon ay parang kuryenteng dumaloy sa ere. Bravo! Sarkastikong pumalakpak si Dakila. Isang napakagandang performance, Mrs. Serrano. O dapat ko bang sabihing Miss Alcantara na? Humarap si Luningning. Sa malapitan, mas lalong nakita ni Dakila ang pagbabago. Wala na ang takot sa mga mata nito. Mr. Serrano, bati ni Luningning, malamig at formal. Salamat sa pagpunta. Tiningnan ni Dakila si Luningning mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng panghahamak. Bagay sa'yo ang damit. Mahal yan panigurado. Bigay ba yan ng bago mong sponsor? Sabay sulyap niya ng makahulugan kay Hadeon na papalapit pa lang. Mabilis ka palang magpalit ng investor. Napasinghap ang ilang nakarinig. Si Silakbo ay napangisi. Hinihintay na yumuko si Luningning sa kahihiyan o umiyak tulad ng dati, pero nanatiling nakataas ang noo ni Luningning. Tiningnan niya si Dakila, hindi bilang isang asawang nasaktan, kundi bilang isang propesyonal na tinitingnan, ang isang murang imitasyon. Nagkakamali ka, Dakila, sagot niya. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. Ang damit na ito, binili ko ito. Gamit ang sarili kong pera. Ang entabladong tinayuan ko, inakyat ko yan gamit ang sarili kong talino. Ang talino at galing na 3 taon mong binaliwala at inalipusta. Humakbang siya ng isang beses papalapit kay Dakila. Dahilan para mapaatras ito ng bahagya.
Wala akong sponsor. Pagpapatuloy niya, matalim ang bawat salita. Pero ikaw, tignan mo ang sarili mo. Dala-dala mo ang isang babaeng puro kinang pero walang halaga habang pinakawalan mo ang nag-iisang totoo sa buhay mo. Huwag mo akong itulad sa'yo na kailangan ng iba para maramdaman na may halaga ka. Namutla si Dakila na wala ang nangisi ni Silakbo. Sa sandaling iyon, dumating si Hadeon sa tabi ni Luningning. Hindi siya nagsalita para ipagtanggol ito dahil hindi na kailangan. Tumayo lang siya doon bilang suporta. May problema ba dito, Mr. Serrano? Tanong ni Hadeon sa mababang boses. Bago pa makasagot si Dakila, isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang lumapit. Si Mr. Tan, ang pinakamalaking supplier ng gemstones sa Asia at isa sa pinakamahalagang kliyente ng Serrano Holdings. Mr. Serrano, sabi ni Mr. Tan, ang muka ay puno ng dismaya. Narinig ko ang sinabi mo sa ginang na ito. Sa negosyo natin, ang respeto at karakter ay kasing halaga ng kalidad ng bato. Mukhang nagkakamali ako ng pagkilala sa'yo. Umiling si Mr. Tan at tinalikuran si Dakila. Lumapit kay Luningning para kamayan ito. Miss Alcantara, humanga ako sa presentation mo. Gusto kong pag-usapan ang isang partnership. Naiwan si Dakila na nakatayo, napahiya sa harap ng buong elite society. Ramdam niya ang mga matang nakatingin at humuhusga sa kanya. Ang kaninang pakiramdam ng kapangyarihan ay biglang gumuho. Hinawakan ni Silakbo ang braso niya, pero hinawi niya ito ng marahas. Umuwi na tayo. Madiin niyang utos, hindi makatingin kay Luningning na ngayon ay kausap na ni Mr. Tan. Habang naglalakad palabas, isang bitakang nabuo, hindi lang sa reputasyon ni Dakila, kundi pati na rin sa tiwala niya sa sarili niyang mga desisyon. Ang opisina ng Serrano Holdings ay laging tahimik at kontrolado, pero sa araw na ito, para itong palengke. Sir, tumawag na naman po ang production team. Ibinalik ni Mr. Tan ang buong shipment. Sigaw ng isang assistant na nanginginig sa takot. Sabi nila, substandard daw ang mga rubies. Hahabulin daw tayo ng legal team nila kapag hindi natin naayos ito within 24 na oras. Napahampas si Dakila sa kanyang mesa. Paano nangyari yon? Bulyaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at stress. Ako mismo ang pumirma sa quality control niyan. Sino ang nagpalit ng stocks? Walang nakasagot. Tahimik ang lahat ng empleyado. Ramdam ni Dakila ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Simula nung gabing iyon sa auction, sunod-sunod na ang kamalasan. Ang mga investors ay nag-aalangan, ang mga suppliers ay nagiging istrikto. Ang pangalan ng Serrano, na dati ay katingtibay ng bakal, ay unti-unti nang kinakalawang. Napaupo siya sa kanyang swivel chair, hinihilot ang sentido. Sa gitna ng kaguluhan, isang magazine sa kanyang mesa ang muling umagaw ng pansin niya. Sa cover ay si Luningning. Luningning Gems, the new standard of excellence. Ang kumpanyang itinayo ng dati niyang asawa ay lumilipad, habang ang sa kanya ay bumabagsak. Ang ngiti ni Luningning sa litrato ay puno ng liwanag. Isang liwanag na dati ay nasa tabi lang niya, pero pinili niyang patayin. Get out! Mahinang utos niya sa mga empleyado bago niya ito isinigaw. Lahat kayo, labas. Nang mapag-isa siya, kinuha niya ang telepono para tawagan si Silakbo. Kailangan niya ng kausap, kailangan niya ng pahinga. Sila, nasaan ka? Umuwi ka na. Kailangan kita. Mensahe niya, ang boses ay pagod na pagod. Sa isang madilim na sulok ng parking lot ng isang mall, malayo sa mata ng publiko, nakaparada ang sasakyan ni Silakbo. Hindi siya nag-iisa. Bumukas ang bintana ng driver's seat. Inabot ni Silakbo ang isang makapal na brown envelope sa isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Nandyan na lahat, sabi ni Silakbo. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Ibang-iba
sa malambing na boses na naririnig ni Dakila. Ang client list ng Serrano Holdings at ang mga access codes sa inventory system, tinanggap ng lalaki ang envelope at ngumisi. Magaling! Tuwang-tuwa si boss sa ginagawa mo dahil sa paghahalo mo ng synthetic stones sa shipment ni Mr. Tan, siguradong bagsak na ang kredibilidad ni Dakila. Tumawa ng mahina si Silakbo, isang tawang malamig. Napakadali niyang utuin. Masyado siyang bilib sa sarili niya, kaya hindi niya napapansing tinutuklaw na siya ng ahas na yakap-yakap niya. Paano ang bata? Tanong ng lalaki, sabay sulyap sa tiyan ni Silakbo. Hinaplos ni Silakbo ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito ang golden parachute ko kapag bumagsak na ng tuluyan ang Serrano Holdings. Umuwi si Dakila nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Gusto niyang sorpresahin si Silakbo. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa pagiging mainitin ng ulo niya nitong mga nakaraang araw. May dala siyang bouquet ng bulaklak, isang peace offering. Tahimik ang mansyon. Patay ang mga ilaw sa sala. Sila? Tawag niya, pero mahina lang. Nakita niya ang liwanag mula sa siwang ng pinto ng kanilang kwarto. Papalapit na sana siya nang marinig niya ang boses ni Silakbo. Mukhang may kausap ito sa telepono. Huminto si Dakila. Gusto sana niyang pumasok at yakapin ito, pero may kung anong nagtulak sa kanya na manatiling nakatayo sa labas ng pinto. Oo nga, huwag ka ngang makulit, sabi ni Silakbo sa kabilang linya. Tawa ito ng tawa. Malapit na tayong matapos dito. Kumunot ang noo ni Dakila. Sino ang kausap nito ng ganitong oras? Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Huwag kang magselos, babe. Pagpapatuloy ni Silakbo. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Si Dakila? Please, tinitiis ko lang ang kayabangan ng lalaking yon para sa plano natin. Nabitawan ni Dakila ang mga bulaklak. Hindi ito narinig ni Silakbo dahil sa lakas ng ulan sa labas. Nanigas ang buong katawan ni Dakila. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. At huwag kang mag-alala sa future natin. Dagdag pa ni Silakbo, ang boses ay puno ng panunuya. Hanggang ngayon, paniwalang-paniwala pa rin ang tangang yon na sa kanya ang batang dinadala ko. Kapag nakuha ko na ang settlement, aalis na tayo. Narinig ni Dakila ang sarili niyang puso na nabasag. Hindi sa lungkot, kundi sa katotohanang sumampal sa kanya ng pagkalakas-lakas. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Ang babaeng ipinalit niya sa isang luningning. Ang babaeng dahilan kung bakit niya itinapon ang lahat ay isa lamang palang patibong. Sa loob ng kwarto, humalakhak si Silakbo. Sa labas, sa madilim na pasilyo, ang mga mata ni Dakila ay napuno ng luha ng galit at pagsisisi. Ang lahat ay kasinungalingan. 3:00 na ng madaling araw, pero gising na gising ang diwa ni Dakila. Nasa loob siya ng kanyang pribadong opisina sa bahay, nakaupo sa harap ng isang tumpok ng mga dokumento at litrato, nakakarating lang mula sa pribadong investigador na binayaran niya ng malaki kaninang hating gabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang papel. DNA paternity test result. 0% probability of paternity. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin ay tila na trap sa kanyang lalamunan. Ang batang iningatan niya. Ang dahilan kung bakit niya tiniis. Ang lahat ng kapritsyo ni Silakbo. Ang dahilan kung bakit niya itinapon ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ay hindi kanya. Binuksan niya ang isa pang folder. Laman nito ay ang background check kay Silakbo. Real name, Maricar de Magiba. Affiliation, corporate espionage. Previous cases, fraud, extortion. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Si Silakbo nakikipagkita sa CEO ng kalabang kumpanya. Si Silakbo inaabot ang mga confidential files. Si Silakbo tinatawanan siya sa likod niya. Tanga. Bulong ni Dakila. Ang boses niya ay basag. Ang tanga-tanga mo, Dakila. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala.
Noong nakaraang taon, nasa opisina siya noon at dinalhan siya ni Luningning ng tanghalian. Dakila, ang boses ni Luningning sa alaala niya ay puno ng pag-aalala. Napansin ko ang mga transaction records ng bagong supplier na inirekomenda ng sekretary mo. May mali sa mga serial number. Baka peke ang mga ito. At ano ang isinagot niya noon? Pwede ba, Luningning? Gemologist ka lang, hindi ka negosyante. Huwag kang makialam sa pagpapatakbo ko ng kumpanya. Bumalik ka na lang sa bahay. Ah! Sigaw ni Dakila. Sabay haging ng mga papeles sa ere. Nagliparan ang mga ito at kumalat sa sahig. Ang mga ebidensya ng kanyang kahangalan. Nasa harapan na niya noon ang katotohanan. Nasa tabi niya ang babaeng may talino at malasakit para iligtas siya. Pero anong ginawa niya? Pinalayas niya ito at pinalitan ng isang ahas. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin sa gilid ng kwarto. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang dating matikas na Dakila Serrano ay wala na. Ang nakikita niya ay isang lalaking bagsak ang balikat. May itim sa ilalim ng mga mata at higit sa lahat, isang lalaking walang laman. Akala niya ay hawak niya ang mundo. Akala niya ay siya ang hari. Pero sa paghahangad niya sa kislap ng huwad na ginto, itinapon niya ang tunay na diamante. Napaupo siya sa sahig, sumandal sa pader, at itinakip ang mga palad sa kanyang mukha. Sa katahimikan ng madaling araw, ang hagulgol ng isang lalaking nawalan ng lahat ay umalingaw-ngaw. Umiyak siya, hindi lang para sa kumpanya, hindi lang para sa batang hindi kanya, kundi para sa pag-ibig na pinatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Huli na ang lahat. Alam niya yon. Sir! Sir Dakila! Nagising ang diwa ni Dakila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Kahit parang gawa sa tingga ang kanyang mga binti. Binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang kanyang executive assistant, si Marco. Putlang-putla ito, pawisan, at halatang hindi natulog. Ano yon? Paos na tanong ni Dakila. Sir! Nanginginig ang boses ni Marco. Inabot nito ang tablet. Na nakarating na po sa media, naglabas ng official statement ang kampo ni Mr. Tan. Kinuha ni Dakila ang tablet. Ang headline ay parang isang hatol ng kamatayan. Serrano Holdings, sangkot sa malawakang pamimeke ng gemstones. Bilyong pisong kontrata, kinansela, mga investors nag-pull out na. Bumagsak ang tablet mula sa kamay ni Dakila. Pati po ang bangko tumawag. Dagdag pa ni Marco na halos maiyak na. I-freeze daw po nila ang lahat ng assets ng kumpanya at ang personal accounts nyo simula ngayong umaga dahil sa kaso ng fraud. Napatingin si Dakila sa kawalan. Wala na. Ang kumpanya, ang pera, ang reputasyon, ang pamilya. Sa isang iglap, ang imperyo ng mga Serrano ay naging abo. At ang tanging natitira sa kanya ay ang babaeng nasa kabilang kwarto. Ang babaeng siyang nagsindi ng posporo para sunugin ang lahat. Napakuyom ng kamao si Dakila. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kung babagsak siya, hindi siya babagsak ng mag-isa. Ang boardroom ng Serrano Holdings ay tila isang lugar ng digmaan. Ang mga board members ay nagsisigawan. Ang ilan ay hinihingi ang pagbibitiw ni Dakila. Ang iba ay nagbabantang magdedemanda. Sa isang sulok, nakaupo si Silakbo. Tahimik siya, ngunit ang kanyang mga mata ay malikot. Nakahanda na ang kanyang pasaporte sa loob ng bag. Hinihintay na lang niyang tuluyang gumuho ang lahat para makatakas siya bitbit ang perang nakuha niya mula sa mga kalaban. Bumukas ang malaking pinto ng padabog. Tumahimik ang lahat. Pumasok si Dakila. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot lang siya ng gusot na polo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na kalmado. Dakila! Sigaw ng isang board member. Ipaliwanag mo ito. Bagsak ang stock natin. Paano nakapasok ang mga peking bato sa... Tumahimik kayo. Mahina ngunit madiing utos ni Dakila.
Ang awtoridad sa boses niya ay nagpatigil sa kanilang lahat. Naglakad siya patungo sa dulo ng mahabang mesa kung saan nakaupo si Silakbo. Daki, simula ni Silakbo, na pilit nang ngumingiti. Huwag kang mag-alala, nandito ako para... Inihagis ni Dakila ang folder sa harap ni Silakbo. Nagkalat ang mga litrato at dokumento sa mesa para makita ng lahat. Ang DNA test, ang mga litrato ng pakikipagkita niya sa kalaban, ang bank transfers. Nandito ka para ano, Maricar? Tanong ni Dakila, gamit ang tunay na pangalan ni Silakbo. Para iligtas ako? O para siguruhing patay na ang kumpanya bago ka tumakas? Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Hindi totoo yan. Frame up yan. 0% probability. Basa ni Dakila sa DNA test, ang boses ay nanginginig sa galit. Walang bata, Maricar, at walang tayo. Humarap si Dakila sa board. Ang babaeng ito ang nagpapasok ng mga pekeng bato. Siya ang nagbenta ng ating trade secrets. At ako? Huminga siya ng malalim. Ako ang tangang nagpapasok sa ahas na ito sa pamamahay ko. Bago pa makatakbo si Silakbo, pumasok ang mga pulis kasama ang head ng security. Bitawan niyo ako, Dake, walang hiya ka. Tandaan mo to. Bagsak ka na rin. Wala ka ng kumpanya. Sigaw ni Silakbo habang kinakaladkad siya palabas ng boardroom. Ang kanyang mga banta ay unti-unting nawala sa pagsara ng pinto. Naiwan ang katahimikan. Isang mabigat na katahimikan. Maaaring nakulong na siya. Basag ng isang matandang investor, pero hindi nito mababago ang katotohanan. Nasira na ang pangalan ng Serrano. Kinansela na ni Mr. Tan ang kontrata. Wala na tayong kredibilidad. Hindi totoo yan. Isang baritonong boses ang nagsalita mula sa likuran. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Hejon Magdiwang. Anong ginagawa mo dito, Magdiwang? Tanong ni Dakila, na pagod na pagod na. Naglakad si Hejon papunta sa projector. Nandito ako para sabihin sa inyo na hindi kinansela ni Mr. Tan ang kontrata. Suspended lang ito dahil may isang tao na nagligtas sa inyong lahat bago pa man mangyari ang sakuna. Binuhay ni Hadeon ang projector. Sa malaking screen, lumabas ang isang detalyadong technical report. May petsa ito nung nakaraang linggo, bago pa man pumutok ang iskandalo. Isang independent gemologist ang nakapansin sa inconsistency ng chemical composition ng mga bato mula sa supplier ni Maricar, paliwanag ni Hadeon. Ipinadala niya ang report na ito kay Mr. Tan at sa akin ng palihim para bigyan tayo ng babala. Dahil dito, naihiwalay ang mga pekeng bato sa mga tunay na inventory. Ang nakuha ng media ay ang rejected batch, hindi ang buong stock. Natulala si Dakila. Tiningnan niya ang pangalan sa ibaba ng report. Prepared by Luningning Alcantara, gemologist. Si Luningning? Bulong ni Dakila. Oo, sagot ni Hadeon. Kinausap ko siya. Sabi ko, bakit mo tutulungan ang kumpanyang tumapon sa'yo? Bakit mo ililigtas ang asawang niloko ka? Pinindot ni Hadeon ang isang button sa kanyang laptop. Mas mabuting siya na mismo ang sumagot. Sa malaking screen, lumabas ang mukha ni Luningning. Nasa opisina siya ng sarili niyang kumpanya. Maganda, disente at may dignidad na hindi kayang tibagin ng sino man. Nagtagpo ang mga mata nila ni Dakila sa screen. Luningning. Halos hindi makapagsalita si Dakila. Mr. Serrano, formal na bati ni Luningning. Hindi niya ito tinawag na Dakila. Members of the board. Bakit? Tanong agad ni Dakila. Bakit mo kami tinulungan? Tumingin si Luningning ng diretso sa kamera. Walang halong galit, pero wala ring pagmamahal. Puro prinsipyo lang. Dahil ang pangalang Serrano ay nakadikit pa rin sa pangalan ng pamilya ko sa papel, sagot niya ng matatag. At higit sa lahat, hindi ko ginawa ito para sa iyo, Dakila. Ginawa ko ito para sa daan-daang empleyado ng Serrano Holdings, mga inosenteng tao na mawawalan ng trabaho dahil sa kapabayaan mo.
Napayuko si Dakila. Ang hiya na naramdaman niya ay higit pa sa anumang sakit. Napatunayan ko na ang aking punto, patuloy ni Luningning. Ang tunay na hiyas ay hindi nanloloko at ang katotohanan ay laging lilitaw, gaano man ito kabaon sa putik. Luningning, patawad, tangkang sabi ni Dakila, humahakbang palapit sa screen. Tapos na tayo, Mr. Serrano, putol ni Luningning. Ang report na yan ang huling tulong na ibibigay ko. Mula ngayon, tumayo ka sa sarili mong mga paa. Kung kaya mo pa. At sa isang click, namatay ang screen. Naiwan si Dakila na nakatayo sa harap ng itim na screen. Ang kanyang kumpanya ay nakaligtas. Oo. Pero sa sandaling iyon, alam niyang may isang bagay na nawala sa kanya ng tuluyan. Isang bagay na hindi na kayang bilhin ng lahat ng yaman sa mundo. Ang paggalang at pagmamahal ng nag-iisang babaeng totoo sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Sa isang sulok ng Cafe Payapa, nakaupo si Luningning. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape habang pinapanood ang mga dahon na dahan-dahang nahuhulog sa labas ng bintana. Payapa. Tahimik. Walang gulo. Ibang-iba sa buhay niya noon. Ang Luningning Gems ay isa na ngayon sa pinakarespetadong consultancy firm sa bansa. Hindi na siya kilala bilang asawa ng kung sino. Kilala na siya bilang si Luningning, ang babaeng hindi kayang lokohin ng anumang pekeng kinang. Napatingin siya sa pinto. Pumasok ang isang lalaki, si Dakila. Malaki ang ipinagbago nito. Wala na ang mamahaling suit na laging plansado. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at slacks. Mas payat ito ngayon at may mga puting buhok na sa kanyang sintido. Ang dating tikas na puno ng kayabangan ay napalitan ng isang pagpapakumbaba na dala ng matinding dagok ng buhay. Lumapit ito sa kanya. "Pwede ba akong makiupo?" tanong ni Dakila. Ang boses nito ay mahina, respectful. Tumangulang si Luningning. Umupo si Dakila. Inilabas nito ang isang brown envelope at dahan-dahang itinulak papunta kay Luningning. "Ang annulment papers," sabi ni Dakila. "Pinirmahan ko na. Wala akong hininging kahit ano. Ibinigay ko na rin sa iyo ang kalahati ng natitirang assets ko bilang alimony. Alam kong hindi nito mababayaran ang mga taong sinayang ko. Pero ito lang ang kaya kong ibigay ngayon." Tinanggap ni Luningning ang envelope. Hindi niya ito binuksan. Tinitigan lang niya ito. Ito na ang huling pahina ng kanilang kwento. "Kamusta ang kumpanya?" tanong ni Luningning. "Nakasurvive." Mapait na ngumiti si Dakila. "Maliit na lang kami ngayon. Bumalik kami sa simula. Ako na mismo ang nag-check ng inventory. Walang secretary, walang driver. Pero sa tingin ko mas maayos to. Natututo ako." Tumahimik sila sandali. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng paghalo ng kutsarita sa kape. Huminga ng malalim si Dakila. Tumingin siya sa mga mata ni Luningning. Sa pagkakataong ito, wala ng pader. Puro pagsisisi na lang. "Luningning." Simula niya, ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako." Titingin sana si Luningning sa malayo, pero nagpatuloy si Dakila. Hindi lang dahil sa pambababae ko. Hindi lang dahil kay Silakbo. Tuloy-tuloy na sabi ni Dakila at namuo ang luha sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako sa ginawa ko noong nawala ang anak natin." Natigilan si Luningning. Ito ang sugat na hindi kailanman hinawakan ni Dakila noon. "Iniwan kitang mag-isa sa ospital." Dugtong ni Dakila. Tumulo na ang luha. "Sinisi kita dahil sa sarili kong sakit. Ang totoo, duwag ako. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng kontrol, kaya ibinunton ko sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, Luningning. Pero dahil bulag ako sa kinang ng iba, itinapon ko ang nag-iisang tunay na diamante." Pinunasan ni Luningning ang isang luha sa kanyang pisngi, pero nakangiti siya. Isang ngiti ng pagpapatawad, hindi para kay Dakila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan.
Salamat, Dakila. Malumanay niyang sabi. Nagulat si Dakila. Sinasalamatan mo ako? Oo, sagot ni Luningning. Dahil kung hindi mo ako binitawan, kung hindi mo ako sinaktan ng ganito, hindi ko kailanman matutuklasan na kaya ko palang tumayo mag-isa. Salamat dahil sa pagbasag mo sa akin. Nakita ko kung ano talaga ang nasa loob ko. Tumayo si Luningning. Kinuha niya ang envelope at ang kanyang bag. Pinapatawad na kita, Dakila. Sabi niya, hindi dahil deserve mo yon, kundi dahil deserve kong maging malaya. Tumayo rin si Dakila. Gusto sana niyang hawakan ang kamay ni Luningning sa huling pagkakataon, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang wala na siyang karapatan. Sana maging masaya ka, bulong ni Dakila. Masaya na ako, sagot ni Luningning. At sa pagkakataong ito, totoo ang sinabi niya. Pinanood ni Luningning na maglakad si Dakila palabas ng kafe. Ang likod nito ay malungkot, pero magaan. Ang bigat ng nakaraan ay naiwan na sa mesang iyon. Naupo muli si Luningning. Humigop siya ng kape. Masarap, matamis. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na may dalang bouquet ng sunflowers. Matangkad, kagalang-galang, at may ngiting umaabot sa mata. Si Hadeon Magdiwang. Hindi siya dumiretso kay Luningning. Tumayo lang siya sa may pinto. Itinaas ang kilay na parang nagtatanong kung pwede ba siyang lumapit. Hindi siya namimilit. Naghihintay siya ng pahintulot. Ibang-iba kay Dakila na laging nagdidikta. Tumingin si Luningning kay Hadeon. Tumingin siya sa sunflowers. At pagkatapos, tumingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. Nakita niya ang isang babaeng buo, matatag, at nagniningning. Ngumiti si Luningning at tumango kay Hadeon. Nagsimulang maglakad si Hadeon papalapit, at sa bawat hakbang niya, alam ni Luningning na ito ay hindi katapusan. Ito ay isang panibagong simula. Isang simula kung saan siya na ang bida. Isang simula kung saan ang hiyas ay nagniningning hindi dahil sa ilaw ng iba, kundi dahil sa sarili niyang liwanag. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Dakila. Mga minamahal, ano ang aral na dadalhin ninyo sa inyong pagtulog ngayong gabi? Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang ating halaga ay hindi nakabase sa presyo ng suot nating damit, sa yaman ng ating asawa o sa opinyon ng ibang tao. Tayo ay parang mga hiyas. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding pressure. Kailangan nating mabasag para lumabas ang tunay nating kinang. Huwag kayong matakot magsimula muli. Huwag kayong matakot maging mag-isa. Dahil ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula kapag natutunan nating mahalin at pahalagahan ang ating mga sarili. Tandaan, walang ibang magpapakita ng halaga mo, kundi ikaw din mismo. Kayo po mga kaserye, ano ang naramdaman nyo sa ending? Deserve ba ni Dakila ang kapatawaran? At sa tingin nyo ano ang mangyayari kina Luningning at Hadeon? I-comment nyo naman sa ibaba ang inyong mga saloobin. Gustong-gusto naming basahin ang inyong mga reaksyon. Kung na-inspire kayo o kinilig sa kwentong ito, please huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa inyong mga kumari at kaibigan na kailangan ng pampalakas loob. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating audio drama. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang inyong tagapagkwento na nagpapaalalang, ikaw ay mahalaga, ikaw ay may halaga. Hanggang sa muli, paalam at pagpalain tayong lahat.